Ho ba? Oh. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ano ho ba ang latest? For now kasi ang kumpirmado, 4 ho ang nasawi, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Apat po ang na-recover natin na bodies. Okay, 4. And then, at ilan ho ang actual number ng missing? Sa kasalukuyan po, more or less, mayroon po tayong 16 missing. 16 missing. Okay. 16. 1-6 po. 1-6. Oh. Dun sa bilang na 16, ano ho, alam na ho ba natin kung ito ay mga construction workers? Meron daw kasi ilang vendors dyan. Ang naka-report po sa atin dun sa 16 na iyan ay nanggaling po sa site engineer po. Oh. So yung nabiyabanggit po natin ng mga community na natabunan doon sa 16, hindi po kaya namin i-determine kung kasama na po ba sila doon sa listahan. Kasi we are given names pa lang po, and kung yung sa name po ng mga nandito sa tindahan, i-double check po iyan ng ating MSWO po. Okay, para dun sa mga nakikinig sa atin, kasi mukhang ano ho, no, mahirap ho ba talaga yung retrieval operation o talagang kailangan pa ho natin ng mga talagang mga heavier equipment para ma-penetrate Yes, sir. yung Yes, rubble? sir. Oh. Yes, sir. Kung maalala niyo, sir, yung building na to ay 9 floors according dun sa kanilang permit, ano? Mm. So, imagine nyo po yung siyam na palapag ang babagsak sa atin. Mm. So, di ba po yung isang plywood, itaas niya yun po. Nagpastao na yun, sir, di ba? Mm. Tama. So, kung yung isa't kalahating ganon, isa't kalahating plywood, Oo. isang palapag, Oo. i-multiply mo po siya sa 9. Oo. So, lalabas po na 13 plywood kataas ang babagsak sa'yo. Wow. Oo. So, Wala pa po yung weight. May bigat pa po iyon. So, ang bigat po nun, yung bakal, yung simento, Yeah, yung tama. hollow block. Oo. And may scaffolding po siya sa paligid niya. Oo. For now ba, Superintendent, na-determine na natin kung ano talaga yung naging cause, yung dahilan, bakit ho bumagsak itong gusali? Sa ngayon, sir, pa po natin na bibigyan ng Oo. exact reason kung bakit na gumuho itong ating building na ito. Under investigation pa rin po ang status ng ating collapse structure. Mm. So for now ho ba may contact na tayo dun sa may-ari? Alam ko out of the country, si Jackson Limba. Tama ho? Wala pa rin, according po sa ating LGU, wala pa rin daw po silang formal communication with the owner. Ang pumunta lang daw po is kaibigan ng owner. Okay. Kasi nandyan din ho ako sa Porac noong Saturday ng afternoon. Naranasan ko ho yan. Siguro naranasan nyo rin yung sobrang lakas ng hangin. Yung oras Yes, na mga po. 5:30, 6 o'clock in the evening nung Sabado, posible ho bang nakatulong ito na talaga nag-weaken yung structure, design nitong building o yung gusali kaya bumigay ng a few hours after? Hindi naman po, hindi lang po doon Ganun? sa malakas na hangin. Kasi ang ating mga building naman po ay naka-design to withstand yung malalakas na hangin. Even earthquake nga po, dinidesign po yan according sa mga accordingly, Tama. earthquake proof po yan. So, Oo. hindi po basta-basta dahil lang sa malakas na hangin, makakadagdag yan sa pagguho. Mm. So, yun po. Sige po, syempre ho ay umaasa kami na sana ay magkaroon na ng at least deadline no kung kailan ma-retrieve pa yung mga natitira. Pero pinagdarasal ho namin na mayroon pa sana mailigtas pero for now mukhang tumatagal medyo lumalabo ho no, Superintendent. Yes, sir. Yes, sir. Medyo mahirap po talaga yung operation natin kasi unang-una bukod Yeah. sa pancake na po yung description natin dito Oo. sa area. Sobrang init din po yung kung nandito Yeah. nga po kayo sa Porac, yung init po, another Yeah. challenge yan para sa ating mga Oo. victims doon sa loob at sa ating mga rescuer. So, malaki po talaga yung epekto niyan sa ating ginagawang Sige po. rescue and retrieval Oo. operation. As to the time po, kung kailan yung timeline natin matatapos to, we are doing our best na mapadali po ito. As soon as Kaya lang possible. dahil nga po Oo. sabi natin na
Mm. We would like din na may retrieve yung body ng maayos Sige po. at Oo. bigyan natin ng respeto yung kanilang mga katawan, Sige. hindi bara-bara lang na retrieval operation. Ganun pa rin naman po yung ginagawa Sige. natin. Sige So, po. yun po, Oo. sir. Maraming salamat to sa oras na ibinigay niyo, Superintendent. Thank you ho. Maraming salamat po. Yan ho si Fire Superintendent Maria Lea Sagili, Chief ng Public Information Office ng Bureau of Fire Protection dyan sa Central Luzon. Okay, bago ako magtapos ay gusto ko lang batiin itong si yung mag-asawang Peter Ang at Lorraine Ang dahil lagi ho nanonood sa atin dito sa DZMM Teleradyo at syempre kay Ambassador Senen Mangalili na ngayon ay nasa Pilipinas kasama ang kanyang asawa si Yen at si Ambassador Victor Garcia na lagi rin nakatutok dito sa DZMM Teleradyo. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho ko bukas dito sa Kabayan. Pero susunod na ho, nagseserbisyo si Migs Bustos at Maan Makapagal. Bye-bye. See you tomorrow.